I'm feeling nervous, but at the same time, excited. Yung bungad po ng cardiologist sa akin is, may relatives ba kayong namatayan ng anak dahil may sakit sa puso? Miss Tony, naiyak na ako, hindi pa tayo nagsisimula. So, nung tinanong yun sa'yo, ano kagad ang naisip mo? Sabi ko, mamamatay ba tong anak ko? Wala po kaming choice, kundi magdasal talaga. And to put our trust in the Lord. Yan ang condition mo ngayon? Opo. You are living with a stage 4 breast cancer. Yes po. Wala kaming pera, Miss Tony, but look at us. Paano namin nasa-survive? Grabe yung story mo. Opo, Grabe. opo. Pero sinishare mo online, no? Yes, through my TikTok account po. Bakit mo sinishare? Kasi po, I'm a registered nurse by profession. So, when I received my personal diagnosis and dun sa anak ko, wala po akong idea on what will I do next kahit nasa medical field na ako. So, how much more po yung mga ibang tao na wala sa medical field? Okay, it started first with your son. Yes. First baby. Miss Tony, naiyak na ako. Hindi pa tayo nagsisimula. Ako din nga eh. Opo. Parang yung story mo, grabe. Opo, naiyak na ako. Okay, so it started muna sa anak mo. Ang nangyari po kasi, Miss Tony, is premature siya. Parang 8 months. Pinanganak mo siya ilang weeks? 8 months. Yung mga doctors, during their monitoring, may naririnig silang abnormal heart sounds. Nawindang ako. Kahit I'm a nurse, parang nag-overthink na yung utak ko na, hala, pag may abnormal, ito nang mangyayari, ito, ganito, etc. And then sabi nila, Mami, kailangan natin today echocardiogram si baby. Sabi ko, sige po, kung anong kailangan gawin nyo po. Kahit wala po kaming money nun. Yung baby ko po kasi, Miss Tony, 1.9 kilos lang siya. As in, super liit. Hindi ko po siya nahawakan. Kasi it was pandemic. So, bawal po talaga yung any interaction. After the procedure, yung bungad po ng cardiologist sa akin is, may relatives ba kayong namatayan ng anak dahil may sakit sa puso? So, ako parang sabi ko, wala siya, uy, ba't siya ganun magsalita? So, I know deep in my heart, Miss Tony, na may problem talaga. So, nung tinanong yun sa'yo, ano kagad ang naisip mo? Ang naisip ko, Miss Tony, to be honest, death. Sabi ko, mamamatay ba tong anak ko? It's very small, Miss Tony. Parang feeling ko mas malaki pa yung large size na bangus. Inahawakan siya ng nurses. Parang gusto ko sabihin, anak ko po yan, hindi ba pwedeng hawakan ko man lang or makita ko man lang? Ayaw talaga nila kasi nga strict yung COVID protocol sa hospital. Hindi yung nilagay dito? Nung nanganak ako, Miss Tony, nilagay nila. Siguro wala pang 5 seconds. Tinanggal na nila, doon ako na-alarma. Tapos nakikita ko yung baby ko parang nangingitim. So, ano ang nangyari kay baby after 1 month? Nagstay po siya sa neonatal ICU for a month. Na-discharge po siya December 23, 2 days 2020. before Christmas. Yes, nag-spend pa po siya ng Christmas sa amin. And then, December 30 or 31, sinugod po namin ulit siya sa emergency room. Kasi yung oxygen saturation niya, nag-50 or 60. Yung normal po kasi is 96 to 100. Sabi ko, ano ba to? Wala kaming choice kundi i-rush siya sa ER. May ginawa sa kanyang heart procedure dun sa province namin in Iloilo. Naiiyak na naman ako, Miss Tony. Kasi trauma siya for me. Very. Opo, kasi parang ang hirap po talaga pagka anak po ninyo. Ang sabi sa amin ng cardio is there might be a possibility na hindi niya makayanan yung procedure. So it's either we do this, pero may chance na hindi niya makayanan, or we will not do this, pero death talaga yung end result nun. So sabi namin, Parang kahit anong piliin mo, parang sabi ko, let's do this. Kung either way lang din naman, at least we did something about it. Ginawa nila yung procedure before New Year's Eve. Pero thank God po talaga na nakayanan po niya. Hindi po namin ina-expect yun. Ako ina-expect ko na, Miss Tony, na baka mamaya lalabas nila yung doktor, sabihan ako na, wala na po si baby. It's not about thinking negatively, pero kasi I'm a nurse, so syempre iniisip alam ko mo yung worst. mga possibilities. Yes, opo. So yung buong procedure, dasal ka lang ng dasal nun. Yes, wala po kaming choice kundi magdasal talaga. And to put our trust in the Lord. I don't know what to do, Miss Tony, during that time.
After po ng cardiac procedure sa kanya, parang wala lang po nangyari sa kanya. Parang after 2 days na discharge na siya. So may miracle. Yes, Oo. miracle happened during that time. So after niyang ma-discharge, ano na yung nangyari? Actually, nasustain naman po siya during that time, Miss Tony. Tapos lumalaki na siya ng accordingly, ganun? Hindi po. Hindi po siya lumalaki according to what the normal kids are going through or the normal babies are going through. So, yung milestone niya, hindi, may delay. Kumbaga, as long as buhay siya araw-araw, we are okay with that po. So, ano yung sumunod na nangyari kay baby after that? September 2021, yun na po yung talagang matinding, super duper grabe na nangyari sa amin. Kasi it was our baby's first open heart surgery. But Miss Tony, grabe yung work ng Panginoon. Kasi after that open heart surgery, sabi sa amin ng surgeon, Mami, durug-durug na po yung shunt na nakuha namin. Grabe, paano siya na-sustain? Kung durug na, ibig sabihin hindi niya nagawa yung function niya as a device doon sa loob ng puso. Magdududa pa ba ako? Siyempre, it's the work of the Lord. After the open heart surgery, from the operating room to the recovery room, nagka-stroke naman siya. So paano? Nung nag-stroke? Pinapasok kami ng cardiologist namin doon sa recovery room. Nakita ko yung situation ng baby ko. Doon ako nagsabi kay Lord habang tinitingnan ko yung baby ko na, Lord, huwag niyo naman siyang ipasuffer. Wala siyang ginawang kasalanan. Hindi niya deserve lahat ng to. Doon po ako nag-bargain sa Panginoon na sabi ko, Lord, ako na lang, kahit anong sakit, tatanggapin ko po yun, kahit terminal illness. Tatanggapin ko po, wag lang yung anak ko. Sabi ko sa doctors namin, kahit anong kailangan yung gawin nyo lang po. Yung pera, mahanap naman yun, ma-earn. But yung buhay, kasi ng baby ko, pag nawala yun, wala na talaga. Kaya, sabi ko, gawin nyo lang, kami na po maghanap ng paraan how to pay for the bills. Kaya, Miss Tony, grabe naman ito. Grabe naman ang mga pangyayari. Okay. Pagbabalikan mo yun, di mo alam paano ka naging matapang nung time na yun. Yes. So, nung nangyari yun, na-stroke, ano nangyari next? Kailangan po kasi siyang madala sa ICU. Kasi doon, strict monitoring ng nurses and doctors. Pero wala pong available na ICU room noon. So, ang ginawa ng doctors namin is yung private room namin, ginawa nilang parang ICU setting. So, lahat ng mga nangyayari doon, nakikita namin. Kaya, naging trauma po talaga siya sa akin and sa husband ko. Kasi bawal din pong visitors during that time. No. Kasi nga, parang nag-recover from COVID. Kaya strict po yung hospital. Ano yung mga nakita mo that really traumatized you? Nag-50-50 yung baby ko. Nakikita po namin na medyo iba yung breathing niya. Akala ko kasi normal lang yun sa baby na parang hingal siya or something like that. But then, buti na lang yung nurse on duty that time, early morning po yun, nireport niya sa doctors na parang iba yung breathing ni baby. Agad-agad in-intubate siya. And then, hindi pa po natapos doon. Nung na-intubate na, ang itim po niya, Miss Tony. Sabi ko kay Lord, ito na ba yun? Please prepare me. Kasi, hindi ko alam anong gagawin ko. After siya na-intubate, nag-x-ray sila. May nakita na naman doon sa lungs niya. Yung right side naman na lungs yung affected. Parang may air, something ganun. So, may ginawa silang surgery na naman doon sa room mismo. Paano ka nung time na yun? Lumabas ako ng room kasi sabi ko baka mahimatay ako yung mai-revive. Parang nakikita mo yung Instead ginagawa sa ko. baby mo. Ganun Opo. kaliit. Ginagawa lahat ng procedure na yun. Lumabas ako ng room, tumawag ako sa mother-in-law ko tsaka sa mommy ko. Let's just pray and prepare ourselves. Kasi ako po, Miss Tony, right there and then, tanggap ko na kung mawala man siya, it's okay. I know he will go to heaven. Kasi nga, baby pa naman, anong kamangmang niya sa mundong ito? Hindi niya naman deserve lahat ng suffering and pain. After a week, nag-okay naman siya. It's another miracle din. Iyon po yung talagang pinaka-super grabe na nangyari sa life namin. Para ma-witness mong lahat yun, first time. Diba? Siyempre, pag first time mom ka, ina-expect mo yun, everything is okay, normal. Pero hindi ganito yung ina-expect. Yes, ng first time mom. Opo. Hindi ganitong klaseng challenge. Grabe po, Miss Tony, that time, nagka-develop ako ng anxiety and depression that no one knows about.
Kasi hindi ko po pwedeng ma-verbalize yun sa iba. Kasi nga, we have to deal with our sick child. Magpapadagdag pa ba ako? Ako yung nanay. So, merong times na nag-anxiety attack ako. So far, by God's grace, andito pa rin naman po ako, Miss Tony. Ano nangyari nung 2022? 2022 is his second open heart surgery. So, the second open heart surgery was a success. Wala po kami masyadong struggle. But it cost us a lot. How will you describe him as a son? Joyful. And he's living one day at a time. At risk siya for cardiac emergencies. So, kaya limit po yung activities niya every day. When you say limit, ano lang pwede niyang gawin? Pagka too much yung emotions niya kasi po, nangingitim siya. Tapos nahihirapan huminga. So, paano mo na ma-manage yung emotion niya? Pinapatahan po talaga namin. Pag umiiyak Too siya? much crying din, bawal din. Kasi nangingitim siya. Paano yun? Parang, kung iisipin mo, pag ganyan yung kondisyon ng anak mo, makakalimutan mo na yung sarili mo. Kaya nga po siguro ako nagka-cancer. Kasi pinapabayaan ko po yung sarili ko during that time. And the stress is super duper extreme. Paano nangyari yung sa'yo? May nakitang maliit lang, super maliit lang, Miss Tony. Kahit ikaw, kung kakapain mo yung breast mo, hindi mo siya makakapa. Unless super didiinan mo. Super liit lang ng lump. And then, I was recommended to go breast ultrasound and breast mammogram. So, as a nurse na naman, kung ano-ano na naman yung naiisip ko. Yung result ng breast ultrasound and breast mammogram, highly suspicious for malignancy. Okay, so, nung nagpa-test ka, tapos sinabi sa'yo na ang finding, it's malignant. Paano mo tinake yung news na yun? Nung na-receive ko yung result ng breast biopsy, and it turned out to be cancer, invasive ductal carcinoma. Anong stage? Una po, Miss Tony, stage 2. Kasi nga yung size ng bukol at hindi siya kumalat pa dito sa may armpit banda. So, stage 2. But then, whole body PET CT scan ako ng onco-surgeon ko to check if may kalat. May kalat nga po. Sa upper back, sa lower back, sa right femur or sa right singit, and sa sternum, sa may chest part. Yan ang condition mo ngayon. Opo. You are living with a stage 4 breast cancer. Yes po. So right now, sa level ng pain from 1 to 10, At this moment, wala. Pag may back pain ako, tolerable siya for me, Miss Tony. Siguro mga 3 out of 10. how do you live your life with that kind of pain you're experiencing, from physical to emotional, psychological, spiritual? Paano? Kinumit ko po kasi lahat sa Panginoon when I was at my lowest. Kasi nga ang sabi ni Apostle Paul, when you are in your weakness, dun mo makikita yung work ng Panginoon sa buhay mo. Kasi syempre, when everything is okay, do you think kailangan mo pa yung help ng Panginoon sa buhay mo? Pero grabe yung weakness naman. Opo, Miss. From your son to you. So yung anak mo pa rin, to this day, anytime? Delikado yung Miss life Tony, niya? yes, anytime. Ina-expect ko po talaga. Hindi naman sa the negative, but syempre doon tayo sa makatotohanan na anytime, something might happen to him. Kasi nga, syempre puso yan eh. Meron pa siyang third open heart, Miss Tony. It's supposed to be done this year. But then, yung third open heart niya, yung ilalagay doon sa puso kasi niya, may shortage worldwide. So, they decided na they're gonna do it next year. Kasi okay pa naman siya now. Malay natin, baka hindi niya makayanan yun. Kaya, we're just living one day at a time. Minsan ba kinakausap mo yung anak mo na kayo lang? Dalawa? Opo. Ano yung sinasabi mo sa kanya pag nag-uusap kayo? Lalo na ngayon, ganyan yung kalagayan mo. Sinasabi ko po sa kanya, Miss Tony, na do not leave Mama ha. Mama and Maxi forever. Kaya, ang sagot niya sa akin, I promise, I will not leave you, Mama. Gumaganon siya. Kaya ako, ayoko umiyak sa harap niya kasi baka makikita niya, ba't siya umiiyak? Hindi ko nga siya iiwanan. At the same time, since na-diagnose naman ako na stage 4, sinasabi ko rin sa kanya na always be a good boy. If Mama is not here anymore, then stay strong. When you hear stories like this, hindi mo alam,
totoo ba to? Nangyayari ba sa akin to? Mm-mm. Tapos sabay kaming may pinagdadaanan. Opo. I never question the Lord po kasi, Miss Tony, as to bakit. Bakit kami? Ang dami-daming Never tao. mo kinwestiyon? Never po. Ang sinasabi ko lang po every time I pray is that, Lord, anong gusto mong matutunan ko? Matutunan ng family ko? Anong gusto mong gawin namin? So that your name will be glorified and magnified. It has a purpose sa buhay namin. Mhm. Kaya, we are okay with it po. What's a special memory of you and your son, Mateo, na you hold close dear to your heart? Every time nag-uusap kami, at sinasabi ko sa kanya na, do not leave me. And every time sinasabi niya rin sa akin na, Mama, I love you, stay strong. Yung mga ganong moments po, okay na po ako dun. Paano pa yung asawa mo? Hindi po kami nag-uusap na heart to heart. Pero, he's very strong and supportive. Talagang pinaubayan niya rin po sa Panginoon na whatever happens, it's the will of the Lord. Pero, through his actions, na ipapakita niya na he's strong. So if tomorrow is never promised, how do you live your life today? Making the most out of it. Kaya, Miss Tony, ginawa ko yung TikTok account ko. Kasi I don't want to just focus on myself and sa case ng anak ko. I want to spread awareness. Kasi kahit mawala man ako, at least alam ng ibang tao who are not in the medical field, at least may idea sila on what are they gonna do next. When you started sharing your story, ano yung mga messages na nakuha mo mula sa mga followers mo at saka yung nanonood sa'yo? Yung message nila is, hala, nagpa-check na ako, ganito, ganyan, and it's cancer. So, they don't know na yung simpleng bukol lang, it might be cancer, but not all bukol is cancer. Kaya, it's really part of the advocacy na once may nararamdaman or may pinapakitang something yung katawan mo sa'yo, have yourself check. Paano yung acceptance? Paano ka dumating dun? Once you submit, automatic na rin po yung acceptance eh. Kaya sinabi ko po, Miss Tony, na whatever happens, mamaya may mangyari man sa akin, I'm okay with it. I'm ready to go home with the Lord. Kaya ang sinasabi sa akin lagi ng doctors ko, live one day at a time, make memories with your family, live life to the fullest. So what keeps you alive today? Jesus Christ po talaga as my Lord and Savior. So, everything I'm doing is for His honor and glory. Kasi kahit mahirap, Miss Tony, gusto ko yung Panginoon yung mapipraise. Hindi ako. Wala kaming pera, Miss Tony, but look at us. Paano namin nasa-survive? God's grace talaga. Yes, yes. Talagang nakakalupa sa'yo na talaga to. Yes, Miss Nicole, Tony. talagang grabe na mga pinagdadaanan. When you look at your son, what do you see? Hope po. Kaya sinasabi ko po na every time people ask me, pag wala ka na, anong mangyayari sa anak mo? Simple lang, Miss Tony. I just want him to share his testimony. Kasi kahit wala na ako, I want him to help other people, ma-encourage yung iba. Kasi di natin alam, Miss Tony, baka yung ibang tao, baka nagpaka-suicide na pagka nasa lagay ko. Si Nicole, stage 4, breast cancer, heart condition, another open heart surgery na pagdadaanan ng anak niya for the 3rd time. Imagine mo yan ang mga pinaghahandaan mo in life. So when people hear your story, what do you want them to feel? My message is for them to go on and fight. I know it's hard and mabilis lang talaga. Easy lang sabihin, but it's a journey, it's a process. So, stay strong po. Say hi! Hi! How are you? Whoa! You show them your battle scar. I have a awi. Awi, you have a awi. You look here, No look here. chutney, huh? No chutney because they my little boy, huh? Show. Wow, what a strong boy, huh? Wow, look at that. Oh, super strong. Super strong. Wow!